Hello guys, Mega Love shoutout po sa inyong lahat ng mga Kalingap dyan, Kalingap fans, sa Kalingap community, Team Kalingap, hello po sa inyo. Happy New Year po and yes, welcome. Happy New Year. Dapat happy lang tayo sa Dapat happy lang. 2026. Magbigyan natin ng mga Positive reaction, lang. mga positive reaction. Okay, wait lang. May tanong ako sa iyo. Anong tanong mo? Since lumipas naman na ang isang taon na siyempre isang taon na bale. Isang taon na tayong Isang taon na. FC. Isang taon. Oh, sa Kalingap. Isang taon na kami sa Kalingap. Yes, so sa isang taon na yun, ano bang naobserbahan mo sa MC? Magluto kanti, wala tayong mga pasigu-sigu, ito ganyan pa. Dali. Isang taon ko sa Kalingap, ang pag-usapan natin EDC hindi Pero mo syempre, ibang love team Bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog, Kalingap Rap, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal sa aming mga Kalingap reactors. Ano ba yung tanong mo? So, ang tanong, isang taon na tayo dito sa Kalingap, di ba? And bawat episode sa buong taon na yon ay napapanood natin. Especially EDC, kasi EDC tayo ito yung topic natin. Yes. So, anong napapansin mo? Ang napapansin ko sa EDC, simula pagpasok ko sa Kalingap, siyempre, kumbaga sa lahat ng reactor kami, ito yung bago ni Wow Life, kumbaga, naka-isang taon pa lang kami. So, real talk lang siguro, mag-real talk lang tayo, prangkahan lang. Pagdating sa EDC talaga, ang masasabi ko, hindi na sila yung, siguro dati, masabi ko pang love team ngayon kasi matawag ko sila na couple na eh. So, ibig sabihin nun, pag tinawag sila ng EDC couple, talagang something like na mayroon nang namamagitan sa kanilang dalawa. Na? O sito, prangkahan uli. Ritukan, diretsyon din uli. May relasyon na sila. For me lang yun For me lang. Sa akin, opinion ko lang yun Para sa akin sa mga ang mabigay ko ng sa kanilang dalawa. Sa akin lang. Mayroon silang relasyon. Teka lang. Base lang sa maalala ko from January, around December last year, pumunta silang Enchanted Kingdom. Correct me if I'm wrong, pero sa mga kaganapan lang ng EDC na naalala ko, tatanungin kita kung ano masasabi mo. So, nandito sila sa yung sumama si Biancy kay Kalinga Pido. Malaking tiwala yon. And then, nung pumunta silang, ang mga kaganapan, sa mga kasi, kung sa mga, ako muna. Ako muna. Sige. Nagagawan kami guys pagdating sa EDC. Sige, game, ikaw muna. Hindi. Wait lang. Sige. So, yun, yung, wala nang edit to. yes, isa sa mga talagang masasabi mo na ang EDC Israel. Kasi, yung pumunta sila dito sa Manila, nakasama si Biancy. Ano? May tumawag. Mamaya na yan. Okay. So, ayun na nga. Unang-una, talagang isa ko na-hook talaga ako sa EDC kasi syempre nung si Biancy ay sumama kay Kalinga Pido na, imagine mo siya lang mag-isang babae. Tapos yung birthday ni Kalinga Pido, pumunta pa silang Hong Kong, pagbalik sa Hong Kong. Sobrang naging sweet sila. And then after na, mga sumusunod na episodes talaga is mararamdaman mo talaga yung love. Mas lalong na yung sa blessing ng bahay nila. Talaga naman. And hanggang sa part 94. Sobrang mararamdaman mo talaga na sobrang invested na talaga si Kalinga Pido kay Biancy and vice versa, lalo na rin si Biancy talaga. Oo naman. So, ikaw, anong real talk mo para sa mga taong nagdududa pa rin ngayong 2026? Masasabi ko lang siguro, aprangkahin ko na lang yung mga taong nagdududa pa rin ngayon sa EDC, dito kay Ido at kay Biancy. Prangkang salita lang sa inyo. Mga fans ba talaga kayo? Matanong ko lang. Bakit andun pa yung pagdududa? Tapos pangalawang prangkang salita ko sa inyo. May puso ba talaga kayo? May mga pakiramdam ba kayo? Bakit andun pa yung pagdududa? Matanong ko lang. Kung nakasubaybay kasi kayo sa EDC, simula sa part 1 to part 94 or episode 1 to episode 94, maintindihan nyo na episode 5 to episode 94, mararamdaman niya kung anong mayroon sa EDC, di ba?
Kasi ako naramdaman ko talaga na masasabi kong legit itong dalawa na to, si Papa Edge at saka si Beyonce. Mas lalo na yung nagpunta sila ng Hong Kong. Doon ko ramdam ko na 100% na itong dalawa na to talagang may something na. Naging special lalo yun yun. ang pagmamahalan nila. Very special yung Noong, very Wait lang, special wait lang, yung treatment naisip nila ako. sa isa't isa na yun. Wait lang, sa tingin mo lang doon sila sa Hong Kong, nag-date sila lang. Ay, malamang sa malamang. Oo, 100% nag-date talaga. Yun lang yun. Di ba? Kasi unang-una yung mga nagdududa sa EDSA, iwan ko lang kung anong klaseng utak mayroon sila. Siyempre, feeling ko wala. Ito lagi ko sinasabi sa EDSA ito sa tuwing vlog ko na mag-i-effort ba si Ido magbili ng ganitong ganyan? Mag-i-effort ba yan dati si Beyonce wala pang bagong bahay, maghatid sundo na ang layo-layo, 1 oras daw ang biyahe? Magbibili ba yun ng tinatawag na kahit paanong tawag yung promise ring ba yun o rito ganyan bla bla bla? Gagastos ba yun na hindi biro yung halaga ng promise ring na yun? Tapos magdududa pa rin kayo? Iwan ko na lang sa inyo kung anong klaseng utak or anong klaseng puso mayroon yung mga taong may... Iwan ko bakit pa Alam mo, nagdududa? Life, sobrang tinatablan ako ng episode. I'm not sure lang kung anong episode yun. Pero yun yung episode na after nila sa Hong Kong. After na sa Hong Kong. Ayun, maganda yun. Yung si Beyonce na dahil mahal kita parang ganun. Yung nakaputi si Beyonce. Naka-OGT pa siya doon. Yes. Doon ako nagsimula na ma-hook sa ITZY talaga na masasabi mo talaga, oh my God! At saka hindi makapagsabi ng I love you si Beyonce or sabi niyang mahal na kita kung wala siyang nararamdaman dito. Kasi unang-una iisipin natin, ang like kong tinatandaan dito, kahit sabihin natin na on-cam, pag-usapan din on-cam, kahit sabihin natin on-cam yan, kahit sabihin, pag sinabi kasing love tin on-cam, talagang sasabihin na ba scripted. Pero alalahanin natin na si Kalinga Prab hindi nagbibigay ng mga script yan. Di ba? Ano yan? Kumbaga heart to heart talk nila. Heart to heart talk talaga. Yung galing talaga sa puso yung mga pinagsasabi ni Beyonce. Mga puso nila ang mga nag-uusap. Oo. Okay. Sa Next. part 94, ano masasabi? Wala lang, kinikilig ako. Masasabi ko lang sa part 94, Tumatapang, lumalakas yung boses. Grabe yung batuhan ng linya nila doon. Oo naman. May laman talaga. Ibig mong sabihin na parang totoo talaga yung bali-balitang tampuhan. Di ba mararamdaman mo yan? At saka ako hindi ko na problema, hindi ako sabihin parang nagdidelire yun na kung may tampuhan yung EDSA. Sa akin hindi ko kumbaga natutuwa pa ako. Hindi ko siya natutuwa na baka sila. Natutuwa kasi normal na yan sa isang relasyon na paminsan-minsan may tampuhan talaga. Kasi abnormal ang isang relasyon kung walang tampuhang nagaganap, tandaan niyan. Kasi ang tampuhan or away ng mga ganap, isa yan sa nagbibigay or nagpapatibay sa kanilang relasyon or dyan nila makikita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Yes! Yun. Tayong relasyon na walang tampuhan, abnormal na relasyon yun. Tampuhan na lang tayo, Ay, dapat ka araw-araw tayong magtampuhan ito. Pampatibay talaga yun. Kasi dyan nila may isip. Dyan may isip ni Beyonce, hindi ko kayong mawala si Papa Edge. Dyan din may isip ni Papa Edge, hindi ko kayong mawala si Beyonce sa akin. So, andun yung magpakumbaba sila. Kahit gaano kataas yung pride mo sa isang relationship o yung sa pagkatao. Pagdating sa karelasyon o sa isang relationship, talagang may mga times talaga na you have to Yes. mata mo talaga yan. Tama. Yun Diba? yun. Kahit sabihin mo sa wala yan sa vocabulary ko, parang gano'n. Pero pagdating na sa taong mahal mo, talagang Mawala lahat yun. Yun lang yun. pero ikaw hindi ka nang papapasa. Ako, lagi na pababasa yun. Nagpapapasa. Lagi Lagi naman. nagpataas. Ako din laging Basta yun lang guys. Sa akin normal talaga sa akin yung tipong mabalita kasi lagi ko nalaman kung may tampuhan ng EDSA na natataranta na yung mga fans, mayroon nang umiiyak, mayroon nang nalulungkot, hindi makatulog, hindi makakain. Sa bagay, normal na yun eh. Normal na yun kasi mahal nyo ang EDSA. Pero isipin din natin, nasa isang relasyon, hindi pwedeng walang magaganap na away ng tampuhan. Diba may Yun yun. nagulong?
Anong bulong? Na kung kung sweet sa part 94. Ay, teka lang. Meron muna akong tanong sa'yo. Yung kiss ba ni Kalinga Pido, saan tumama yun? Sa pisngi lang, syempre. Dito. Saan mo? Kasi Basta part of pisngi. Dito o dito. Malamang dito yung banda. Kasi ganun yung pag-kiss niya. Kasi ba nakaganon si Beyonce? Parang ganun Hindi ganon! Hindi, nakakiss ako yun. Parang ganon eh. Parang Ha? ganon. Ganyan lang. Harap ka. Ganon eh. Lap-lap naman yung ginawa mo sa'yo. Hindi na naman ganun pag-kiss. Yung ginawa ulit, iniido ka na naman yun. Paano? Yung dito lang, yung parang ganun lang. Pero hindi nga Ganyan siya, lang. hindi nakita sa face. Parang dito. Teka, paano makita kasi nasa harap yung camera ano eh. Puro yun. Pero may bulong-bulong kasi na mas... Teka, sino nagbulong na mas nakakilig do yung susunod na kabanata ng ITZY? Part 95. So, episode 2. May nagbulong ba? Narinig ko lang sa mga live. Yan ang live. Ay, sa'yo ba yan? Ah? Akin din pala. Ako lang yung nagbubulong sa kanya, guys. So live ko talaga. Hindi, alam ko may nag-comment yun. Ha? May nag-comment ba? Hindi, kasi yun yung sa usapan na kung kinilig tayo sa part 94, mas lalo na daw sa part 95. Kung nakakilig yung part 94, mas nakakilig yung part 95. So, ibig sabihin, kabang-abang talaga yung part 95. So, ano pa hintayin natin? Baka. 500 views na natin yung part 94. Ano nangyayari sa'yo? Hindi. Okay. Baka yung kiss ni Kalinga Pido dito na talaga tumawa niya. Malay mo dito, ismak sa left. Hindi! Ismak! Ay, ganito na naman. Hindi pwede yun. Bakit hindi pwede? Ade, malay yung kiss ngayon, di ba? Yun lang yun. At saka walang masama sa kiss, di ba? Oo. Di ba? Kiss lang naman. Kiss lang naman. Kiss lang Ay, kaya. bawal sa akin. So yun lang yun guys, sa mga nagdududa sa ITZY, bahala kayo sa buhay nyo. Yun lang yun. Dahil magtiwala lang kay Kalinga Pido. Alam niya yung ginagawa niya. Ito again yun. Sa madaling salita, kung mahal nyo ang ITZY, kung literal na fans kayo ng ITZY, ibigay yung tiwala nyo. Kung may tiwala kay Beyonce, dapat may tiwala din kay Kalinga Pido. Kasi hindi naman mamahalin o hindi naman gugustuhin ng isang Beyonce ang isang Papa Edge kung hindi katiwa-tiwala ang taong ito. Si Papa Kung Edge. walang magandang pinakita si Kalinga Pido, off-cam, on or off-cam, tayong mga babae, hindi naman tayo ma-fall kung Yes. walang pinakitang maganda, kung buang yan sa off-cam or bastos yan. Oo. Siyempre hindi ka mahuhulog. Sa madaling salita nga, si Beyonce nga nagtiwala dito sa kanyang Papa Edge. Nagkagusto nga, tayo pa kaya? O yung iba pa kaya dyan? Bakit walang tiwala? Anong mayroon? Di ba? Sabi ko sa inyo, nagtiwala nga yung parents ni Beyonce sa isang Papa Edo kasi alam nilang Pero tiwala ano naman, talaga. minsan kasi sa sa fan, ako nararamdaman ko din yan nung mga nakaraan na nauri nila ko. Ay, normal na yung ma-worry nga. Ando na yung ma-worry, pero wag naman yung something like na, ang iba kasi magsalita, talagang something like na talagang walang tiwala kay Papa Edge. Normal na talaga sa isang relasyon na may tampuhan talaga. Yun lang yun. Kaya ang dapat gawin nyo, magbigay ng mga advices. Kung nakakausap nyo, mag-advise na lang kayo na di Kasi ito inisip ganyan. pa lang nila na, kasi Oo. may mga relationship naman talaga na they started super happy, masaya, okay ang lahat. And then later on, in the middle of nagkaroon ng conflict, hindi may iwasan. Kasi nga, Tandaan natin syempre, guys. minsan hindi naman natin maiwasan yung mga pagsubok sa isang relasyon. Yes. So kapag nababalitaan kasi natin, o lalo na yung iba, napaparanoid na ayaw kasi nilang maghiwalay yung ITZY. Hindi naman po kita gawin maghiwalay na. Take note, tandaan nyo to. Mga fans, no? Shoutout insignian sa mga walang tiwala dyan. Tandaan natin tong lahat. Ang ITZY talaga, marami pang pagdadaan ng pagsubok yan. Diyan na tayo galing eh. Alam na natin yan eh. Yung ITZY, marami pa mga pagsubok ang pagdadaanan yan. Marami pang mga trials ang pagdadaan ng ITZY. So, magandang gawin dyan, magtiwala lang sa dalawa, mag-support lang sa dalawa. Magbigay ng mga advices kasi mas matanda tayo sa kanila eh. Kasi sila papunta pa lang, tayo, ando na tayo eh. Napagdaanan na natin yun eh. Tsaka, number 2, yung mga fans na... Wait lang, Olay, baka sasabihin mo, sila papunta pa lang kami, wag muna, kasi hindi pa naman ako masyadong matanda eh. Parang 29, magti-30 pa lang ako this year.
Sa June. Ay, pang Diba? pang matanda. Kumbaga, galing na kasi tayo dyan eh. Magandang relasyon kaya nasabi kong ang HC talagang alam ko mayroon siyang relasyon. Marami pa siyang pagdadaan ng mga pagsubok. So, ang gawin natin ito, swerte na lang ng HC, advantage rin na kasi marami nagmamahal sa kanila. So, mas maganda dyan, much better na gawin kung may, for example, next month or kung anong buwan pa mangyari, may tampuhan na naman, advices ang kailangan nila. Advice nyo lang. Wag yung ano kasi yung sa bagay mayroong mga one-sided fans kasi kita man ito ganyan mo na yan pangit yun pangalawa yung mga nalaman-laman kong porket hindi lang nahatid naging issue na gawin-awin ng mga fans Hindi naman. Kumbaga nagkakaroon na ng conflict din sa nagkaroon ng argumento mga fans. I think more on gusto kong intindihin yung mga fans in a way na gusto nilang malaman kung ano totoo. Sino ba talaga yun ang diba? Kasi yung bulong kasi is kumbaga nami-misunderstood nila yung bulong. Sabi na, natin yung Kalingap Ido. And then sa live ni Fiancé kanina, medyo kasi si Fiancé sabi, si Papa daw niya yung naghatid kasi nga, ando naman talaga si Kalingap Ido at ang talaga ni Kalingap Ido doon is ihatid or sinundo niya para sa Velvet Box Live Selling. Kaso, nagmamadala si Kalingap Ido kasi year-end party din yun nila. And then si Fiancé, understandable lang pala maraming tao doon sa kanila. So, may ginagawa pa ito si Fiancé, baka mahirap din kasi iwan agad din yan yung mga bisita or kung ano pa man. And then, in-adjust din ng Velvet yung live. So, siguro, nag-suggest lang si Fiancé na go ka lang doon, and then si Papa na bahala sa akin. Parang ganun yung nangyari. Parang something like that naman siguro. Kaya, basta ano lang kasi guys. yung iba, inisip agad na hindi na daw nag-i-effort sa Kalingap Ido, pinababayan yan yung mahirap sa mga fans. Yan yung mahirap din sa iba. Hindi ko man nilahata kasi mas marami pa rin yung may mga nagtiwala dito sa HC. Yung iba kasi, porket hindi nagawa yung ganito, ganyan, lumilipad yung mga isip. Yun yung mahirap doon. Nag-overthink na agad. Yun yung mali doon. Pero, isipin Huwag kasi masyadong panatiko. Okay lang naman. Basta positive lang. Basta okay siya kung positibo lang. Marunong kang magdala sa sarili mo. Ako nga, nung isang linggo, kasi parang nadala ako sa mga issues, parang napapaisip din talaga ako na talagang nalungkot ako. Pero sinasabi ko sa kanila, don't you worry, huwag kayong mag-alala sa akin, kasi kahit medyo nadala ako, pero kaya akong mag-control. Hindi naman ako katulad ng isa na anang iba na pag nadadala sa mga ganitong usapin, sasabihin masama, si ganito, si ganyan. Marunong tayong dapat bumalanse. Dapat timbang-timbangin nyo. Like for example, nakabasa ka ng comment na ganito. Huwag ka munang malungkot. Ganun lang. Kumbaga, alamin mo muna yung totoo. Hindi mo pa nga alam yung totoo, bigla ka nang naging basher lalo na kay Kalingap Ido. Na-judge mo agad yung tao without knowing that true. Mas maraming mga fans na kay Papa Eds, yung sabihin natin parang walang tiwala, no? Wala tiwala kay Kalingap Ido siguro kasi ganun talaga mga pugi ko. Siyempre ganun naintindihan ko naramdaman mo, Papa Eds. Kung ano yung naramdaman mo, Papa Eds, hindi yung naramdaman ko sa paminsan-minsan din. May mga din ako na... Basta, kung pag-usapan rin yung part 94, sa kilig talaga, nakakakilig talaga. Yeah. And abangan natin yung part 95 kasi abangan ng part 95. Sobra daw yun. Oh my God. Hindi ko rin alam kung sino yung sabi ng sobra-sobra daw. So, sana. So, ibig sabihin, meron akong kausap na sinasabing angel daw siya. Kasi pag sinasabi ko, kasi dapat siya shoutout ko kasi siya yung nagbigay ng pamasko. May sa'yo? Yung nagbigay ng sabon. Tapos sabi niya, ano bang sa'yo? Anong tawag na screen name or Angel. Angel daw siya. So yun lang guys, kabang-abang daw yung part 95. Well, narinig ko din sa live ng aking wifey. Gwapong angel daw siya. Gwapo. Ay, hindi maganda, gwapo. Gwapo. Pero hindi ko pa siya nakita. Sabi lang niya, gwapo siya. Mala Alden Richard. Oo, sabi. So, yun yung bulong ni Alden Richard. Yan yung ilagay ko sa title ko sa program to. Ang bulong ni Alden Richard sa X. Yun ang sasabihin ko. Shout out Alden Richard, I love you.
Yun lang yun. So yun lang guys, no? Hindi namin pahabain tong ano namin kasi nakilang din sa Batay Wow Life. 20. Hindi ba mahaba yan? Mahaba-haba na guys. So, ayun naman guys. Salamat sa inyong lahat. And comment down below. Comment down sa below. buong taon, di ba? Sa buong taon ng 2025. Anong napapansin nyo sa EDSI or anong development ng dalawa Yes, sa yun yun. relationship nila? Meron ba? Or Oh, ilipin nila yung relationship ng IDSI para sa buong taon to. Level 1 hanggang 10. yes. So, yun yun guys. Maraming salamat sa mga mag-like and share. No, sana mayroong mag-like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe guys. Thank you. Wow Life TV and Miss Sims Life. Bye-bye. Thank you. Bye. Wow Life thumbnail. Pang-defend, pang-inspire